Samantala, bineto ng China at Russia ang isang resolusyon ng United Nations Security Council na naglalayong hikayatin ang mga bansa na magtulungan upang maprotektahan ang mga komersyal na barko sa Strait of Hormuz. Sa botong 11 na pabor, 2 tutol at 2 abstain mula sa 15 na miyembro ng konseho, nabigo ang resolusyon na magpasa or maipasa dahil sa veto ng 2 permanenteng miyembro. Ayon kay Bahrain Foreign Minister Abdulatif bin Rashid Al Zayani, hindi na aprobahan ang panukala dahil sa pagputol o pagtutol ng isang permanenteng miyembro ng konseho. Nagugat ang resolusyon matapos halos isara ng Iran ang Strait of Hormuz kasunod ng mahigit 5 linggong digmaan sa rehiyon na nagsimula matapos ang pag-atake ng US at Israel laban sa Iran. Ang Strait of Hormuz, Star Nation, ay dinadaanan ng humigit kumulang 20% ng supply ng langis at liquefied natural gas sa buong mundo. Kinundena naman ni US Ambassador Mike Waltz ang ginawang pagveto ng China at Russia na tinawag niyang a new law at inakusahan na pinapanigan ang Iran. Aniya, naapektuhan na rin ang paghatid ng tulong medikal sa mga lugar na may krisis tulad ng Congo, Sudan at Gaza dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Nanawagan ng Estados Unidos sa iba pang bansa na makiisa sa kanila o sa kanilang hakbang upang matiyak ang seguridad at malayang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Dismayado rin ang France sa naging aksyon ng Russia at China. Ayon sa UN Ambassador Jerome Bonafont, layunin ng resolusyon na magbigay lamang ng seguridad sa naturang daungan upang mapanatili ang kaligtasan sa rehiyon para maiwasan na rin ang paglala ng tensyon sa gitnang silangan. Narito ang bahagi ng pahayag ni US Ambassador Mike Waltz. But today, Russia and China did tolerate it. They sided with a regime that seeks to intimidate the Gulf into submission, even as it brutalizes its own people during a national internet blackout for daring to imagine dignity or freedom. Today's veto marks a new low, and it shows just how frightening a safer, more secure, more united Middle East can be. It was a simple resolution. Iran must stop attacking the Gulf, stop threatening its neighbors, and reopen. Star FM News